Wait, yun, hindi ko yung popost. Ang pangat ko dyan. Bilis! Ayan. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay samahan nyo akong i-share sa inyo ang aking naging journey sa aking panganganak. December 30 ng hapon, mga 4 PM nga po mga mare, pagkatapos po naming mag-walking, magpakain ng mga aso ni Buyok at sumalok ng Skylab ay nakakita na nga po ako ng dugo. Kinabahan nga po ako nun mga mi dahil hindi naman po ako ganun mag-anak kay Ate Cassie at kay Ate Megan noon. Sinabi ko nga agad yun sa aking mother-in-law kaya naman kinabahan nga rin siya at agad na nga rin po niya kaming pinag-impake at pinaalis. Nung araw nga po na yan, nung umaga pa lang ay nagsimula na nga po ang matinding pananakit ng aking puson at hindi ko nga po in-expect na magkakaroon na nga po agad ako ng dugo. Pero tolerable pa naman po ang pananakit at kayang-kaya pa at medyo matagal pa naman po ang pagitan ng pain. Medyo malakas nga po ang hangin sa dunggot mga mare no mga oras na yan pero pagkarating naman po namin dito sa kabilang side ng isla ay medyo kalma na nga po. Pinapabagalan ko nga po sa aking Buyok ang takbo nitong aming bangka mga mare dahil naaampyasan nga po ako dahil medyo malalaki nga po ang alon. Hindi naman po ako masyadong kinakabahan dyan dahil aapat naman po kaming sakay, ako, si Buyok, si Ate Cassie at si Oranggi. Pagkarating nga po namin dito sa kabilang side ng isla mga mare dito sa Binangonan side ay kalmang-kalma na nga po dahil amihan nga po ang hangin at sa bandang amin nga lang po malakas. Nagdesisyon na nga po ako na dito na lamang po ako sa Gulod mag-aanak mga mi at dito lamang din po yon sa isla. Wala pa nga pong isang oras ang binyahe namin mula sa aming nayon papunta dito sa ospital ng Gulod mga mare dahil minamadali nga po ni Buyok ang pagpapatakbo ng aming bangka at akala daw po niya mag-aanak na nga daw po ako. Madilim-dilim na nga po nang nakarating kami dito sa Gulod mga mare at agad na nga rin po akong bumaba at nagpa-check up na nga rin po ako doon sa mga naka-duty na midwife. At awa nga po ng Diyos mga mare yung nararamdaman ko nga pong pananakit ng aking puson at pagkakaroon nga po ng dugo sa aking underwear ay 1 cm panghalang daw po ako. Diyos ko dahil. Kaya eto nga mga mare, pinauwi nga po muna ako ng mga midwife doon dahil matagal-tagal pa nga daw po akong mag-aanak. At yung dugo nga daw po mga miis parang nagsusumilim nga lang daw po ako doon. Hindi na nga po kami bumalik sa aming nayon mga mare dahil medyo malayo-layo nga po iyon kaya naman dito na nga lang po kami umuwi kila nanay dahil malapit lamang po ito sa Gulod. Si Ate Cassie nga lang po ang sumama sa amin at si Oranggi mga mare dahil si Ate Megan nga daw po doon mag-New Year sa Banaba. Dito nga po muna ako nagstay sa kubo ng aking kuya mga mare dahil bangginhawa nga po dito at no mga oras nga na yan mga mi talaga namang sumasakit na nga po ang aking puson at mayat maya na nga po ang contraction. Pero syempre mga mi kahit nga po ganyan na may sumasakit na sa akin nag-e-exercise pa nga rin po ako ng para sa buntis para mas mabilis nga daw po na bumaba ang bata. Ginagaya ko nga po yung mga napapanood ko sa Black Up mga mi na mga exercise para sa buntis at ito nga po yung tinatawag na mile circuit pero hindi ko nga po sure kung ito'y effective. Natatawa nga po ako sa sarili ko dahil halos lahat nga po ng napapanood ko doon ay ginagaya ko kagaya na nga lang ng pag-inom ng pineapple juice, Chucky at kung ano-ano pa. Sa pagmamadalian nga po namin pag-alis nung hapon na hindi na nga po ako nakapagdala ng isa pang damit mga mare kaya naman eto't pinagplansya at pinahiram nga po muna ako ng ate ko sa aking nanay ng duster. Para nga po akong lilipad dyan pero okay lang dahil bang ginhawa naman at bang sarap nga pong isuot. Kung mapapansin nyo po ako sa video mga mare, palagi nga po akong nakanguso dahil ginagaya ko nga po yung napanood ko sa Black Up na breathing technique. And so far naman mga mare, talaga naman pong effective sa akin. Kada nagko-contract nga po talagang nagbe-breathing technique po ako at nawawala nga po at nababawasan nga po yung pananakit. Kita nyo naman ang ebidensya mga mare at nagawa ko pa nga makipag-maritisan dito kay Ate Aida. Diyos ko dahil. Babalik nga po ulit kami ngayong umaga sa ospital mga mare para ipacheck nga po kung ilang cm na nga po ako. Sasakay na nga lang po sana kami ng tricycle ni Buyo kaso nga lang wala nga pong nakapila kaya naman eto't nagbangka na nga lang po ulit kami. Pagkarating nga po namin doon mga mare, chinek po agad ako ng mga midwife doon at nasa 4 to 5 cm na nga daw po ako. Kaya naman nag-decide na nga po kaming dalawa ni Buyok na wag na nga pong umuwi sa bahay at dito na nga lang po kami mag-antay ng panganganak. Bukod po kasi sa bangginhawa na nga po dito sa ospital mga mare, kakaunti po ang tao at ano't ano man nga po ang mangyari sa akin, nandito naman po ang mga midwife. Kaya eto habang nag-aantay nga po ako na tumaas ang aking CM mga mare, ay nagbababataas nga po ako dito sa hagdan para nga po mas mabilis bumaba ang bata. At eto talaga mga mare ang totoo at sasabihin ko talaga sa inyo na effective talaga sa akin yung pag-i-inhale exhale ko kada magko-contract dahil talagang nababawasan po talagang pananakit. At alam nyo ba mga mare, first choice ko po talagang mag-anak dito sa Gulod, dito lamang sa isla dahil
bukod nga po sa malapit, talagang kakaunti nga po ang tao at hindi po crowded. Ewan ko ba mga mare, pag po talaga ako yung mag-aanak, ayaw ko po talaga ng maraming tao dahil parang nabibiso nga po ako. Nung mga oras nga po na yan talagang dumadalas na nga po ang pananakit ng aking tiyan mga mare, tapos nirereklamo ko nga po na pinupulikat pa nga po ako at sumasakit po yung aking sasapnan. Ganito nga rin po ako nung nag-anak ako kay Ate Cassie at kay Ate Megan, at talagang ang nirereklamo ko nga po mga mare yung pananakit po ng pulikat ng aking mga hita at pati na nga rin po yung aking sapnan. Nung bandang mga tanghali na nga po mga mare, nag-decide na nga rin po kami ni Buyok na pumasok sa labor room para makapagpahinga na nga rin po ako. Bali, 4 nga po kaming pasyente ng mga oras na yan mga mare, at nakapanganak na nga po yung 3 at nauna na nga po sa akin ng December 31 at ako na nga lang pong hindi. Nung lumabas nga po yung 3 baby ng December 31 mga mare, parang nainggit nga po itong aking baby boy at parang gusto na nga rin pong lumabas. Akala ko nga po sa putukan lalabas ang aking baby mga mare, dahil nung bago magputukan nga po talaga naman nag-aaryahan na nga po ang aking tiyan sa pananakit. Kaya eto nga mga mare, January 1 ng 3:08 AM eksaktong lumabas nga po ang aming baby boy, at mabuti na lang at nandun nga po si Ate Cassie at yung kapatid kong isa. Kakaunti nga pong video ni Buyok ng mga oras na yan mga mare, dahil sobrang excited nga po siya sa aming baby boy. Alam nyo ba mga mare, sobrang nagpapasalamat talaga ako dito kay Midwife Elaine at kay Nurse Des, at talagang tiniyaga po nila talaga ako sa aking pagle-labor at sa aking panganganak. Grabe po talaga ang pinagdadaanan ng isang babae sa panganganak. Naiiyak ako. Naiiyak ako habang nagkukwento. Sorry guys. Hindi ko alam mga mare, sobrang naiyak po talaga ako habang nagkukwento sa inyo. Sobra talaga. Para talaga ako mamamatay na. Pero guys, talaga, nilakasan ko talaga ang loob ko at nagpray lang po talaga ako kay Lord nung mga time na yun. At sabi ko, bigyan niya ako ng lakas para ilabas nga po tong aming baby boy. Kaya nagpapasalamat din po talaga ako sa aking Buyok. Sa mga kapatid ko, sa lahat, basta sa lahat mga nagpray sa akin para makaraos po ang aking panganganak. Guys, sorry po kung naiiyak po ako sa akin pag-voice over. Di na yata voice over to. So, ayun nga, sobrang thankful talaga ako kay Lord dahil nakaraos po kami ng aming baby boy. Tingnan nyo naman guys, sulit na sulit po talaga ang aking panganganak dahil napaka-cute po ng aming baby boy. Maraming salamat po sa lahat ng dumalaw sa akin dito sa ospital, lalong-lalo na sa mga kapatid ko, mga pamangkin, mga barkada, kaibigan, at dito nga po kina Isla Labs, kina Laguna Lake, kay Emerson, pati na rin po dito sa aking mga barkada. Lalong-lalo na sa family ko, sa family ni Buyok guys, na dinalaw din po ako dito sa ospital. Shout out sa isa kong kapatid na mayat maya nagluluto para maipadala po dito sa ospital, dun sa kapatid ko na si Moraya. Shout out sa'yo. Tapos guys, ito na nga kinabukasan, ay pwede na nga daw po kaming umuwi, at nung lumabas nga kami mga mare, ito nakaabang nga po sa amin si Oranggia. Talagang excited po siyang makita kami ng aming baby. Hinatid nga rin kami ni nanay dito sa bangka, tapos ito, tuwang-tuwa nga po siya kay Oranggi dahil talaga namang tinitingnan po talaga niya yung baby namin. Parang excited po talaga siyang makita. Tapos nung nasa bangka nga kami mga mare, talagang lumapit pa siya sa baby, tapos kinukulbit po talaga niya yung baby. Parang gusto po talaga niyang kausapin at tingnan. Sabi ko nga mga mare, parang tao rin pala ang mga aso. Nakalimutan ko nga mga mare na magsuot ng jacket dyan dahil malamig nga pala sa bangka, tapos nakalimutan nga rin namin magdala ng payong. Pero wag po kayo mag-alala mga mare dahil binabagala naman po ni Buyok ang pagpapatakbo dito sa aming bangka. Ayun nga mga mare, wala pang ang araw, nakarating na nga po kami sa aming nayon, at pagkarating nga po namin doon, na excited nga po yung nanay ni Buyok na makita nga po yung aming baby. Ito na naman. Grabe mga mare, sobrang hirap talaga ng pinagdadaanan ng mga babae kapag ka nanganganak, kaya talagang tawag dito? Saludo talaga ako sa mga nanay. Talagang mahalin nyo ang inyong magulang dahil hindi biro yung panganganak. Pero sulit naman guys, pagkalabas ng baby, talaga naman, mapapasabi ka na lang, thank you Lord talaga. May ilang dumalaw nga rin dito sa amin pagkarating nga namin dito sa bahay, at talagang tingnan nyo naman si Buyok at si Megan, si Ate Cassie, talaga naman, in love nga po sila sa aming baby boy. Kaya naman mga mare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga po itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share, at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.